Hi! Masaganang buhay at magandang araw po sa inyong lahat. Gusto po ba ninyong magtanim ng papaya? Pero hindi nyo po alam kung paano po yung pamamaraan. Pwede po yung direkta sa lupa o pwede rin naman po siyang ipunla. No? Ako po itong tinanim ko ito. Dinirekta ko po siyang tinanim sa lupa sa gilid ng aming bahay na sa dingding, sa may pader. So yun po, meron lang po kayong tanim nito na isa hanggang 2 puno ng ganitong papaya. Hindi na po kayo mawawalan ng supply ng papaya. No? Ang papaya naman po within 5 to 7 months, magkakaroon na yan po ng inog na bunga. So magkakaroon na ng bunga. Within 5 months, makakakuha ka na ng start na bunga. No? Tapos kapag sinagad mo 7 months, mapapainom mo na po yung iba pong mga bunga. Katulad po ng ating mga tanim na to, sa ngayon po ay 1, 2, 3, 4, 5. 5 po yung pwede kong ma-harvest na inog na bunga. Una po, ibabahagi ko po sa inyo saan po kayo makakabili ng seeds at ng variety po itong ating tanim na ito. Ito po ay Red Lady variety. Ito po yung ating seeds na Red Lady. Pwede po kayong makabili nito sa SM Supermarket, sa Shopwise, Ace Hardware o kaya po sa mga plant nursery. So tapos yung lupa naman po na aking pinagtanam nito, kahit ano pong lupa basta buwagag. Tapos yung fertilizer po na aking ginagamit ay vermicast. Naglalagay po ako ng vermicast. Dahil direkta to sa lupa, nung aking itanim, ay nilagyan ko na kagad siya ng vermicast. At habang lumalaki siya, nung 1 month na siya, naglagay na naman ako ng panibagong pataba na vermicast. Ang vermicast po ay mula po sa dumi ng bulate, na African night crawler. So tapos ay inilalagay ko po, iminimix ko yan sa lupa na aking pinagtatamnan ng mga laman tulad po nitong ating tanim na papaya. Tapos ang papaya po, isa sa kalaman din ng ating mga kababayan, hindi po ito matubig. Ayaw po ng papaya yung sobrang tubig. Kahit mainit ang panahon, kahit isang beses ka lang dapat magdilig ng papaya sa maghapon. Pag tagulan naman, dapat yung lupa niya ay nakaumbok, para yung kahit umulan, yung sobrang tubig, dadagos lamang, aagos lamang sa kanya, at hindi po mag-stay doon sa kanyang puno at sa kanyang mga ugat. So ganun po ang pag-aalaga ng papaya, hindi po siya matubig. So ngayon po, tingnan po natin ang ating mga tanim within 7 months. Ayan na po, marami ka na pong ma-harvest at meron na po tayong inog na bunga ang ating tanim na papaya. Ayan po, kita niyo po, meron na po akong ma-harvest dito ng 5 na inog na bunga, ito 1, 2, 3, 4, 5. Meron na po akong na-harvest dito, tinola ko. Pero tingnan po natin ito yung mga tinira ko sa bandang ilalim na inog na kanyang bunga ng ating tanim na papaya na direkta sa lupa. So yun po yung kanyang itaas na bahagi, may flower pa, flower po yan. Tapos may maliit na naman bunga, yan po yung maliit na bunga. Tapos ito pwede na magamit ito pang tinola, yan. Tapos sa bandang ilalim, tingnan niyo po yung ating ito kanyang inog na bunga. Yan, bibilangin natin po ang kanyang inog na bunga. 1, 2, 3, 4, 5. So 5, ikutan po natin dito sa kabilang side. Ayan, so 5 po. Kita nyo po siya, maliit lang siya. Ang Red Lady po na papaya, maliit lang, pero mapapabunga mo siya ng marami. Ayan, Yan po yung ating Red Lady papaya na tinanim ko po siyang direkta sa lupa. Ito, sarap po nito. Naku, grabe, ang tamis po ng Red Lady variety. Yan. So, meron po tayong 5 harvestin na hinog na bunga ito. Hindi ko pa i-harvestin ito. Ito itong mga 4, pwede ko nang i-harvest yan. So, yan po, ating tanim na Red Lady papaya ng direkta sa lupa. So, yan po, maliit lang siya. Kita niyo po, tingnan niyo po yung, tingnan niyo, diba? Ang dami po niyang bunga, kahit na maliit lang ang ating tanim na papaya. Magtanim din po kayo nito, Meron na po kayong 2 puno nito. Hindi na po kayo mawawalan ng supply, Makakatipid ka na, tiyak ay masustansya pa ang pagsasaluan ng buong pamilya. So ito po, sobra-sobra sa aming pangangailangan, Ang iba po rito ay pamimigay natin sa ating mga kapitbahay, Itong sobrang bunga nitong ating makukuha nating inog na bunga
ating tanim na papaya. Yan. So sana po nakapag-share ako ng panibagong impormasyon at kaalaman ngayong araw na ito kaugnay po ng pagtatanim ng papaya na direkta sa lupa. Una sa seeds, kung saan kayo makakabili ng seeds. Pangalawa, yung kondisyon ng lupa na ating pinagtamnan, at yung natural at organic na pataba. At yung sekreto rito, para maging matamis naman yung bunga ng ating tanim na papaya, dapat po ay mag-spray kayo ng fermented fruit juice, para maging matamis siya. Tapos yung na-flower, matutuloy lahat into bunga. Magdidilig din po kayo ng natural at organic na pataba na binabad na balat ng saging. Ano po yan? Potassium po yan, Gusto po ng ating mga tanim na alaman. Kita nyo po, nakaupo ako, tapos mas mababa pa siya yung ating tanim na papaya, na napakaraming bunga. Yan, Red Lady variety na tanim nating papaya na direkta sa lupa. So, nawa mula ngayong araw na mapanood nyo ko, magtanim din po kayo ng inyong sariling pagkain, tulad din ng ating tanim na papaya ito. So, bakit ka pa bibili? Pwede ka naman po palang magtanim, So, ikaw nanonood sa akin ngayon, hindi lang by accident na napanood mo to. Palagay ko talagang pinapanood sa ito ng Panginoon para magtanim ka rin ng iyong sariling pagkain. Binigay ko naman ang sikreto ng pagtatanim nito, pagpapabunga nito, magiging matamis ang bunga. So, sundan nyo lang po yung aking payo sa inyo, Una, sabi ko nga, seeds. Kung saan kayo makakabili ng seeds, ulitin ko lang, sa mga plant nursery, sa SM Supermarket, sa Ace Hardware, sa saan pa ba? Sa Shopwise, meron din po, Tapos, ito, direct ko lang itinanim to sa lupa. Pwede rin po siyang ipunlaan nyo muna, pero ito direkta sa lupa. Yung kapag sanay ka na, bihasa ka na, kahit direkta mo yan sa lupa, okay na yan, Pero kapag beginners ka pa lamang, dapat mo muna siyang ipunla. So, ako po kasi bihasa na sa pagtatanim ng mga ganitong fruit-bearing trees tulad ng papaya. Kaya ako po dinirekta na kagad sa lupa. Tapos, ang aking natural at organic na pataba, vermicast, At ang sikreto para magkaroon ng flower at bunga ay magdilig po kayo ng binabad na balat ng saging at mag-spray ng fermented fruit juice at para maging matamis ang kanyang mga inilabas na bunga. So ito pong ating papaya, Red Lady variety. So, invite ko po kayo, This coming Sunday, panoorin po ninyo ang aking TV show na Masaganang Buhay, At i-feature ko po itong pagtatanim ng papaya, step by step na pagtatanim. Tapos, humarvest din po tayo, Harvest tayo ng bunga nitong papaya. Tayo po'y gagawa ng masarap na baked papaya cobbler alam magsasakang reporter. So, huwag niyo pong i-miss, yung ating TV show na Masaganang Buhay. Napapanood po yan alas 7 hanggang alas 8 ng umaga sa 1PH, Signal TV, Channel 1 ng TV5. Napapanood din po sa RPTV, YouTube at Facebook. Sa naman po, tuwing araw naman po ng Martes, meron po akong column sa Filipino Star ngayon. Umaga po kayo ng kopya ng PSN. Isinusulat ko po sa aking column ang iba't ibang do-it-yourself tips at iba pang sekreto sa pagsasaka. At siyempre po, yung hindi pa naka-follow sa aking Facebook page, Merlaison, o rather ang Magsasaka Reporter, ang ating Facebook page, Facebook profile, Merlaison, at ang hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, mag-subscribe po kayo, ang Magsasakang Reporter. I-like nyo po at i-share, nang sa ganon ay ma-inform po kayo kapag may mga bago akong video upload, video tutorial, upang ma-share ko po sa inyo ang payaram na talento ng ating Panginoon. Palagi ang ko pong sinasabi, food security starts at home. Magtanim din po kayo. Salamat po. Happy farming. God bless.